Okay, good afternoon mga tito! Sa kayo dyan? Long time no hear Ayan, salamat sa ating mga followers sa ating YouTube. 85 followers tayo as of today. Oh my gosh! Medyo may mga nabobola ang inyong tito. Pero maraming salamat sa inyo mga tito, mga tita. Sa mga pamangkin kung meron man. Thank you. Today, for today's video, medyo sa tito mo. Nasa Angeles, Pampanga tayo, kakain tayo ng authentic na sisig dito mga tito. Mamaya papakita natin yan, pero habang papunta tayo doon, kilala nyo naman ang tito, medyo konting usap muna tayo. For I happen to bounce with this news a while ago sa TikTok and actually sa radyo. I've heard that government now, Philippine government is talking about divorce. So, medyo sensitive topic po ngayon mga tito, pero we'd like to get our insight on this. And actually, this is only my personal opinion na mga tito, mga tita, quote and quote. This is only my personal take on that. Actually, for me, I think it's a good thing that this kind of law is currently on top about the marital situations that we have here in our country. I mean, kanya-kanyang take yan mga tito. However, sana yung batas na ipapasa na yan, kung yan ba na ipapasa, huwag sanang maabuso. Huwag sanang magamit na pagkakataon para magkaroon ng chance na hindi maging maayos ang mga point. Remember, the reason bakit yan pinag-uusapan ngayon, mga tito, mga tita, and I don't know, is basically, maraming clamor about sa mga battered wife and mga tita na masasaktan ng mga tito natin. Mga tito, kung gawin yun kasi hindi maganda. Hindi masaya yun sa marriage, mga tito. And hindi malayo ang experiences ng inyong tito dyan. However, sana, magkaroon ng in some way, equality when it comes to treatment. Kasi hindi lang naman tita ang battered sa isang relationship. However, mga tito, dahil na tayo ay lalaki, sabi nga dyan, nung iba, sana huwag magamit yung divorce na yan, no? Para sasabihin nila, pare, nakapag-divorce ako, bakit? Pogi? Pogi oh, divorce, pogi, pangatlong asawa na, huwag naman ganun dito. Huwag naman ganun. I mean, bigyan natin ng ibang meaning ang pogi. Diba? Ang pogi in English, handsome. By definition, magandang lalaki. Pero tito, for once in a while, gawin natin iba ang ibig sabihin ng pogi. Kasi pag iniba natin ang ibig sabihin ng pogi, tingin ko doon magkakaroon ng long-lasting relationship ang ating mga tito at tita. Ano yon mga tito? Pogi! Presence of God inside. Ulitin natin ulit. Pogi! Presence of God inside. Remember, tito, as a husband, our duty is to take care and provide for our family. Our hands are built by the Lord to take care of our loved ones, especially of our spouses and our kids. Tito, yung mga kamay mo, tingnan mo ngayon, tito, ugat-ugat yan. Hindi yan para manakit. Hindi yan para manamantala ng ibang tao. Pagkos, tito, para yan makapag-provide ka to glorify your Lord, to caress your wife, to take care of your child, and most especially to give thanks to your Lord God that's providing to you everything that you need. Tito, again, ulitin ko ulit, pogi tayo, presence of God inside. Okay po, yun lamang mga tito, salamat!